Wait lang. O ito mga kabsat. O to. Isingit ko na lang to pero hindi kwento naman siya, no? Isa sa mga subtopics na natin. O to. Isingit ko lang. Minutes of the annual meetings of the stockholders. O, stockholders talaga mga kabsat. Stronghold Insurance Company mga kabsat. Stockholders. O. Stockholders presents total shares. May shares siya na 7,000 share. Itong si Quickway, DCM Foundation, 4,000 total shares. Romulo de los Reyes, 4,000 shares. Attorney Florentino H. Garces, 3,000 shares. Maria Victoria Mercado, 1,000 shares. Corazon Aguirre, 997,500. Attorney Emmanuel Dook, 500 share. Ito, babla, tingnan nyo. Celso Villegas, 500 shares. Edna M. Marcoleta, may 500 shares. 500 shares. Minimum nila, 500, oh. May shares pa din. Oh, paano na yan? Marcoleta, akala ko ba walang shares? Wala kayong share dyan, yung asawa mo. Bakit ano to? Otrages, may share yung asawa ni Marcoleta. Bistado na naman. Sino nag-share nito? Napakalinaw, oh, sabi na Angat Buhay Pilipinas. Directorship deeds to an owner. 5, corporate. May-ari talaga siya. Best word of this year, deny. Si Marcoleta, itinatanggi niya tungkol sa relasyon ng asawa niya tungkol sa Stronghold Insurance. So ito, shareholder ka pala. Tragis. Shareholder ka pala. Siguro hindi mo masasabihin ng mga tanga itong mga respeto sa kapwa. Under Republic Law, particularly Republic Act number 6713, Code of Conduct of Ethical Standards for Public Officials and Employees, and Article 9 of Section 2 of the 1987 Constitution, public official must avoid situations wherein their private interests conflict with their official duties. Even an indirect financial interest through a spouse o sa asawa niya na si Edna Marcoleta can be considered a conflict in an official participates in decision that could benefit or protect that company na mga diskaya. Kaya naman pala. O paano mo to ipagtatanggol, Marcoleta? Meron palang shares. Paano yan? Ha? Independent director. May shares. Saan? Dito. Stronghold Insurance Company. Bistado na naman. Aray ko po. Ala, halos araw-araw may lumalabas na mga baho, mga kakabsat. Naku po, bistado na naman dito si Marcoleta, mga kakabsat. Paano niya kaya pagtatanggol to? Ha? Paano yan? Teka nga, baka, wait lang. Wait lang. Shares ni Marcoleta. Wait lang. Ano yun? 500 shares. Teka lang 500 shares. Shares ni Marcoleta. May sino nag-topic nito? Alakat. Sabi niyo wala. Ano to? Asawa ni Marcoleta may 500 shares. Sino to? Batang Maynila. Sige nga, pakinggan natin si Marcoleta. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Ayun po. Listen natin. Sinabihan na tanga. Galit na galit kay Marcoleta. Wait lang. Pati tuloy yung buhok mo, Marcoleta. Kini-question Sige. ng kanilang annual meeting. So, ibig sabihin, every year, taon-taon ay nakakaroon sila ng meetings ng mga stockholders ng Stronghold Insurance Company Incorporated. Isa sa kliyente ay etong mga Diskayas. So, karamihan ng mga kumpanya ng Diskayas ay dito kumukuha ng insurance. At ito po ay nangyari noong February 20, 2024, alas 12 ng tanghali, dyan sa Ayala Avenue, Makati City. Ito mga kababayan, sa listahan yung stockholders present. Wala ko na kasama rito yung total shares. Okay, number 1, Quickway Holdings Incorporated. Ako, ang laki ng Ang laki ng share. 7 million. 7 million shares. DCM Foundation Incorporated, 4 million shares. Romulo I. De los Reyes Jr., 4 million shares. Attorney Florentino H. Garces, 3 million shares. Victoria L. Mercado, 1 million shares. Corazon Aguirre, 997,500 shares. Attorney Emmanuel F. Dook,
500 shares. At number 8, Celso Villegas, 500 shares. At nako. Teka, tama ba yung basa ko? Yung number 9, tingnan nyo nga mga kababayan, number 9. Teka, parang hindi ba ako namamalik mata? Mga kababayan. Yung parang malabo ata sila. Number 9, Edna Marcoleta, 500 shares. Tama ba basa ko? Teka, hindi ka ako nagkakamali. Edna Marcoleta, 500 shares. Hindi, Edna Marcoleta talaga eh. Sino pa? Joel Almagro, 500 shares. Perry C. Bukay, 500 shares. So, total ng 20 million shares. So, Edna Marcoleta, may share sa Stronghold Insurance Company Incorporated? Totoo ba ito? Is this true? Kasi mga kababayan, sabi ni Paulo Henry Marcoleta, ito, sabi niya, yung nanay niya raw, Edna Marcoleta, is not a co-owner, but an independent director of Stronghold Insurance. Nagagalit pa nga sa Billionaire News Channel ko eh. Dapat nyo raw maintindihan, Billionaire News Channel, na ang independent director is not an employee of the company. Yung nanay niya raw, hindi raw empleyado ng Stronghold, has no such material ties, no substantial shares. Teka. Ito, liwanagin natin. No substantial shares. Pero, kung babasahin mo, merong share. Hindi nga lang substantial. Medyo medyo naligaw tayo dito dati Hindi natin napagtuunan maigi yung sinabi niya, no substantial shares. Pero, merong share. So, once ikaw ay merong share, meron kang interest dun sa kumpanya. Kumikita ka dun sa kumpanya. Gusto mo syempre kumita yung kumpanya kasi may share ka. Kapag may share ka, may kita ka, may portion ka ng kita ng kumpanya. Ayun pala yun, no substantial shares. No hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. Bistado! No substantial shares. Hindi malaki yung share. Pero merong share. Kasi mga kababayan, tama naman siya Walang substantial shares. Tama naman siya walang substantial share kasi 500 lang kumpara doon sa 7 million, 4 million, 3 million, 1 million. Pero 5 silang merong share pero hindi substantial, sabi ni Paulo Henry Marcoleta. So the fact na ikaw ay may share, ikaw ay merong interest sa kumpanya. Siyempre, alam nga naman wala kang pakialam, siyempre makikialam ka kahit paano ikaw ay nag-invest dyan, may share ka. So nagsisinungaling. Na naman! Etong mga Marcoleta. Na naman! Na naman! Sabi nila, wala namang pakialam asawa ko dyan. Display lang ang asawa ko dyan, ang nanay ko. Power base lang, parang picture frame lang na nakasabit na walang pakialam. Pero may 500 shares. Sabi nila Diba? Nagalit pa nga si Marcoleta doon sa nag-interview siya, biyang pantanga Kasi wala nga daw siyang koneksyon. Tama ka naman, wala kang koneksyon dyan sa Stronghold. Pero meron kang koneksyon sa asawa mo. Talaga namang wala ka rin koneksyon sa asawa mo. May koneksyon ka sa asawa mo. Yung asawa mo may koneksyon dito sa Stronghold dahil stockholder. Ibig sabihin, dapat, kung meron kang delikadesa, ay mag-i-inhibit ka dyan sa Senado kasi itong Stronghold, kliyente nila, itong mga diskaya. Tama. Bistado na naman. Kaya naisip tuloy ng ating mga kababayan, kaya naman pala pinagtatawag ni Marcoleta dahil Bistado na naman. asawa niya dyan sa mga diskaya. Milyon-milyon. Ang kanilang nakuhang insurance dyan sa Stronghold Insurance Company na executive director, o sabihin na natin independent director, yung etong si Edna Marcoleta. Paktay tayo dyan. Nako. Independent nga. Independent, pero may share. 500 pa. At ito mga kababayan, nakita ko rin itong video na kung saan talagang nag-warning itong isang ating kababayan na kung kayo ay naghanap ng insurance company, wag na raw dito sa Stronghold. Kasi mga kababayan, mukhang mababankrupt ito. Bakit? Kasi yung mga ginawa ni Diskaya, ay yung mga kumpanya ni Diskaya na nagkaroon ng ghost projects, ang sisingilin ay itong mga insurance companies. Tama. So, bilyon-bilyon ang babayaran. So, malamang at sa malamang, ito po ay mabankrupt. Ito mga kababayan, ayon po dito sa video na nakita natin, dalawang insurance company na direktor, si Wifey o si Edna Marcoleta. Stronghold, baka mabankrupt, ingat. Ayan ang kanyang title, ingat sa Stronghold, mukhang mababangkarote. Bakit? Ito, panoorin po natin.
Hello guys, nandito na naman ako at good morning dyan. Dito, good evening dyan. Ito guys sa lahat ng mga ito pala. Okay. Ang asawa pala nito si Marco Beta hindi lang director ng Stronghold but also director ng Milestone Insurance. Okay? So Milestone, saka Stronghold. Dalawa. Itong si Marco Beta. Siya nagsabi ng Marco Beta. Milestone Insurance. Now, guys, ito yun. Wait, didistract ako. Anyway guys, ito, confirm ba? Okay. Ang sinasabi ko sa lahat ng mga nagpapa-insure sa ginagamit even sa mga sasakyan Stronghold and Milestone, wag na kayong magpa-insure diyan. Unang-una, may chance ang mabankrupt na yan, Bakit? Dahil sa dinami-dami ng ghost project na naka-insure diyan, surety bond ng mga diskaya, hahabulin according to Secretary Vince at sa ICI, hahabulin talaga. Hahabulin yan ng gobyerno para doon sa mga warranty ng mga kanilang mga ghost projects at doon sa mga substandard na project. So napakalaki na ng chance na yan ay mabangkarote. Bakit? Ang mga diskaya, mga assets nila, lahat mga frozen ngayon. At the same time, syempre, kaya nga surety bond So sasagutin ng insurance yung mga yon. So hahabulin. So ang chance malaki, mabangkarote na yan. Milestone and Stronghold. So mag-ingat tayo sa lahat ng mga nagpapa-register ng mga sasakyan. Iwasan nyo na po ang Stronghold. Pangalawa, guys, direct sa dalawang kumpanyang yan, sa dalawang insurance na yan, ay director talaga itong asawa ni Marco Beta. Ay. At kung doon sa isa hindi siya independent director sa Milestone, dito sa Stronghold independent director. I mean director siya sa Milestone, as in talagang director sa Milestone Insurance. Dito naman sa Stronghold is independent director. Guys, ang problema, confirmed, meron siyang 500 shares. Okay? Ayun pinakita natin kanina. Meron siyang 500 shares. Hindi minimal yung shares ng asawa ni Marco Beta sa Hindi minimal kasi sabi ng anak ni Marco Beta, hindi substantial. So, hindi minimal to. Malaki-laki yung 500 shares. Stronghold. Kundi confirm ito, meron siyang 500 shares base sa dokumento ng SEC at ng GIS. Okay? O sa mga familiar sa SEC dyan, tsaka sa GIS is General Information Sheet ng Stronghold is meron itong asawa ni Marco Beta ng 500 shares. So, hindi po siya minimal. Okay? So, yun lang. Tingnan yung mga didilis kayo. Mga kabubuan ng tingin yun. Marco Beta? Okay na to mga kapsat. Salamat batang si kapsat Batang Maynila Tolits. Ayan. Toits. Ayan. Toits. Yan. Salamat kapsat. Baka naman, no? Baka naman. Sinare ko lang. Konti lang naman. Baka naman. Kapsat Batang Maynila Tolits, no? Wag naman mag-copyright, no? Kwan lang. Hindi tayo magkaibigan eh. Yung mga dito na din Attorney Claire na yung mga iba ka lang po. Pero sana. Kwan lang. Nakikon lang tayo, nakichismis lang tayo ng konti. Matay tayo dito, Marcoleta na naman. O siya, balik tayo kay Attorney Claire. Sino yung mystery man na yon na tinutukoy ni Ping Lacson? Balikan natin sa Attorney Claire. Anak ng kampo. Okay.